yun na naman ang kanyang signature Moskov at bago pa siya magpakita sa camera ay nalipat na agad kay Super Marco ang bola, ang camera. Narinig pa niya yata, tumingin siya lang. Tumingin ka. Sino kasabi nito? Siguro Haya, Julian Nolan. Yes, pwede naman na dito. At the very least, go-to pa rin naman natin yung jungler for Falcons AP Bren, ang mga assassins na available. Pero... May high loss pa nga kung sakaling... Oo, tsaka going up against Smart Omega, feeling ko magdadalawang isip na ako agad sa mga Faramis priority or and the like. Kasi parang kayang-kaya talaga nila makipagsabayan doon. So Hayabusa, tapos Loy Vale, ganun nga ba? Ay! Khalid! Grabe, no? Yung biglang sumulpot yung Khalid once again. At nakita talaga natin na effective naman yung Khalid. Pero bigla ko na-miss sila, ano, yung mga regular na mga tao natin. Esme, Yura. Sila mga Regular Yura, na mga tao Esme. natin. Ito, hindi kasi regular si Khalid eh. Ito yung level 1, sobrang mamaw na agad. Yung tipo na hindi mo talaga pwede tradean to ng level 1. Tapos by level 2, hindi pa rin kasi may quick sand guard. May may regen. Kumbaga yung early laning phase niya ay natatalo lamang kung one, marami kang stun o sabihin na nating magkamali yung Khalid mismo. Pero in this level of professional play, yung kalamangan sa laning phase ng isang Khalid ay mahirap sagutin with our existing meta XP laners. Ay, wow! So magkikipagsabayan na ngayon si Andoryu, picking up the Ling as well as the Arlot. So, for Falcons AP Bren, this time around, gusto na rin ba talaga nilang i-all out ang pagiging aggro since nasa kakamay naman na nila yung Khalid? Isang makulit-kulit kaya na mapansasabay nila bilang roamer dito or even mid laner para lang makadagdag pressure in the early game kontra sa Smart Omega. Deny or kuha na nga ng hero ni Few na hindi Faramis kaya pwede Vexana, pwede din. Pero parang pagka kumuha sila dito ng mage agad ay pwedeng ipitin yung mga pwedeng i-pick dito ni Marco. Considering na na-pick na yung Moskov. So baka kailangan na mag-pick ng gold lane dito. Pero hindi pa nila kukunin na nakawin nila ang Gatot Kacha mula kay Chakno. Deny nga. Deny, di ba? Kinuha na nila agad ang Gatot Kacha na siguro naman at this point ay ilalagay na talaga nila sa roam or roam kasi na-reveal naman na Khalid XP lane ang kanilang ipapalag. So makulit-kulit na early game potentially mas manggugulo na yata ngayon ang Falcons AP Bren, pero still for both of these teams hindi pa naman revealed yung mga mid laners natin halo. So baka doon na natin makita ang mga tanggalan, even the oo nga, may Tigreal pa. Actually, kanina inisip ko nga sana for first station ng Smart Omega pero parang gusto yata ni Atoy action eh. Kailangan na ng Omega dito na kumuha ng maraming crowd control considering that they're playing the Arlot. Maliban na lang tayo makakita ngayon ng Arlot na siya talaga yung main engage eh. Kumbaga parang yung Arlot laging secondary engage tool na lamang siya. Hindi na yung parang mauuna talaga. So kailangan ng Omega ng isang roamer na kayang mauna sa Arlot and perhaps give him more passive stacks. Kumbaga parang dahil nga may stun yung kukunin nilang roamer, mas maraming ikot na magagawa at mas makakasurvive ang sa Arlot. Pero nga sa tapatan ng dalawang jungler na ito, 100% ang win rate ni Kyle TZ in this Hayabusa, whereas 75% ang win rate ni Andoryu. Ibig sabihin nito parang isang beses pa lang natatalo halo si Andoryu in using this Ling. And mas mataas yung KDA, yes, coming from Kyle TZ, but then when we enter the game, parang kung mas makakasecure ka naman ng Lord either way, it doesn't matter that much kung magiging mababa yung KDA mo eh. Babalik na kaya tayo dun sa mga Chakno Hylos para mamaya for Smart Omega. Since ganito naman na yung nakikita natin. Pero kailangan nga naman nila ng additional pa na crowd control. So ayun na yung Vexana para sa Falcons AP Bren. So for Chakno, gusto na nga ba nila na ganoon na lang parang magkaroon ng mas malaking advantage in terms of the team fight by securing the glorious pathway or additional crowd control? Yeah, Aurora nga din ang isip ko. Ito na yun parang isa sa mga naging comfort picks ni Ukir in the regular season, yung Aurora, na sila lang halos yung naglalaro kung titignan natin. But here we go, we asked for a tank na kayang mag-set, kayang maglagay ng additional na marks, pero mukhang balik Lilia ang usapan natin. Parang hindi naman din sila magkukulang ng crowd control kung crowd control lang yung pag-uusapan natin kasi may wasiwas yung Arlot. Tapos dudunggulin nung Grak sa pader.
Pero in a way, balance pa din yung damage output nila kasi may Oo. DPS from Jom and Okir, tas pang clean up si Andoryu. Na punta na naman tayo sa puntong Kari. maiipit or ano ang ipapagamit kay Super Marco kasi available pa naman halos lahat ng mga potential gold laners natin via carry dahil nga maraming makunat-kunat dito for Super Marco. Kari Claude. Claude nga no, Yeah. para man lang meron din talagang pantawid pagdating dun sa punto na marami na silang mapupuntahan sa likod kasi maganda yung idea na may Khalid na rin for their lineup na para pag pinagsabay mo yung Khalid and Claude, magandang panggulat siya for May Smart avatar pa. Omega. And Kumbaga avatar parang pa ang dyan. dami nilang pwedeng i-layer na skills. But overall, for Falcons AP Bren, makikita natin na yung power spike nila na aabot talaga ng late game dahil nga sa Claude. And kung ikukumpara ito sa kupunan naman ng Omega, parang mas maaga silang makakapalag. The moment that the Ling gets his first few items, ay kaya na agad nilang lumaban. Pero wag na nating patagalin pa because in just a short while, papasok na tayo sa ating laban. Masasabi natin na in terms of area of effect, mas malawak ang control ng Falcons AP Bren because Oo. they have 5 heroes na kayang mag-dish out ng area of effect. Meanwhile, for Smart Omega, kailangan nilang makuha yung mga pick-off na kailangan nilang makuha. Pero ano nga ba? Huwag na nating patagalin pa because casters, you need to take us to the Land of Dawn. Sige, tara, samahan nyo kami na simula na ang game, ang number 2 between Falcons AP Bren at Smart Omega. This is it na naman para dito sa ating dalawang teams kung kanina ay malinis at mabilis na pagkaka-execute ang ginawa ng Omega. Kilala natin ang kanilang kalaban na isa din sa mga teams na magaling mag-adjust in between matches depending sa kayang gawin ng kanilang kalaban na team. Pero ano nga ba magiging demand sa araw na ito? Mapupuro ba tayo ng somewhat hindi pa rin nakakabawi sa una nilang mga pagkikita or ngayon ay chance na ng Falcons AP Bren para makakuha ng panalo laban sa Smart Omega. It's a fight for pride para dito sa labanan na ito. And looking at MD Builds mostly, ay ito yung mga nakasanayan na rin naman for both of them na even for Okir dito. And so far, nakikita pa rin naman natin yung wave clear talaga is check na check for Smart Omega. Expect na nabagit man naman na nga si Okir more on spam ng skills dahil na rin doon sa 5% CD reduction sa kanyang talent. So, maaga folks dito sa may top lane. Level 4 na by the way. Si Andoryu nakuha niya isang neutral against FCAP at dediretso pa dito sa may turtle. Gusto niya talagang diretso lang, straight lang kumbaga. Hindi sa buhok, pero diretso lang ang kanyang magiging trabaho dito para sa Smart Omega. Habang si Jom, andun pa rin yung gusto niya maging bully pagdating sa linya, sa lane na. And kanina nga na-highlight yung macro mechanics niya and even as a mechanical player, di ba? Sabi nga nila Brigida, sa dinami-dami ng pwede niya ma-spear of destruction, magano na-highlight play. Which is, by the way, one of the major highlight ng game number 1. Nagawa niya pa yun on the jungler Fanny. Tsaka yung gumamit ng Fanny ay hindi lang basta-bastang Fanny user. It was Oo. Kyle TZ na by the way, sinisimula na yung turtle objective for FCAP. So si Chuck Noy nandito, nilagay na rin yung Gorgon's barrier. Owen is here and even Flop TZ. Uy. Mukhang hindi itutuloy yung contest for Omega kay FCAP. Isang malinis na pag-secure ng turtle. Grabe yung man-to-man defense. Hindi nga man-to-man kasi isa lang naman yung binabantayan doon ng Falcons sa AP Bren. And the threat of Chakno talagang in-acknowledge sila. But looking at the way na gumagalaw ngayon sa mapa and even inside the game si Andoryu, sobrang fluid lang, sobrang smooth na nga lang din. Especially with the Infinix GT20 Pro na kanina by the way gamit din pagdating sa video call sa Lucky Fan. Ayun kanina, Sa oo. ating barangayan. Shoutout pala sa mga nasa caravan natin. So abangan nyo rin, meron tayong iba't ibang mga location every week hanggang October 5 to 6. Yes, pero ngayon... Kasama ka dun, di ba? Bukas, kasama niyo ako guys. Non-stop MLBB action. Katulad na nagaganap ngayon, ang tapatang Flap TZ at Ryota. Okay, so suntukan lang siya para dito sa ating mga XP laners. So the usual setup para sa ating mga players. Kung pwede bigyan na, bakit hindi? Pero kung mapapansin nyo, yung pattern dito ng dalawang junglers natin is that paunahan talaga na makakuha ng resources. Parang sa mga birthday parties, yung paunahan kayo sa pulbo, yung hanapin niyo yung piso.
Okay, Ay, hahanapin hindi ko nyo. nakabutan yung birthday party na ganun. Nakwento ni Burrito, tsaka ni Midnight. Akala Ayan. ko. Hindi, joke lang. Hindi. Saka yung pinyata, kumbaga yung hinahanap mo, kung sino yung dapat yung paluin para makakuha ng maraming candies o maraming resource. Sabihin na natin marami na mabibigay katulad ng mga bounty kapag nakakuha ng first blood. By the way, ay wala pa sa game na to. O nga, no, 3 minutes for me. Kung gano'n ka grabe yung palitan kanina, gano'n naman nga kalmado yung mga players natin. Yung sinasabi natin nakakatakot. Kasi Oo. nakukuha nila yung gusto nilang gawin, nakukuha nila yung mga resources na dapat nila makuha, pero wala pa nagiging casualty. So expect na magiging madugo yung next na team fight natin. We're letting them cook. Okay, ngayon ay nanunuot ang kalakasan, pati na rin wala pa masyado nakikita ng mga explosive plays. Speaking of which, 5 miyembro ng Falcon City Beren ay malapit dito sa vicinity ni Turtle at 4 dyan ay nakaabang dito kay Chakno. Andor yung nagtatago muna. Oh, so perfect timing. Ang gustong gawin, wild charge. Oy! Pero si Andorio yung nakakuha ng turtle. So it's all about the timings ngayon. Yes. Para kila Chuck Bamba. Oo. At sa may bottom lane, Blaze into it para mas mapabilis na maklear ang minion wave. Si Chuck no dito, tsaka si Ogwen na pagalingan na... Hindi tumatanin yung galak eh. Paano ba tunggol? Tumutunggol at isa nanununtok naman ng Iron Fist. But of course, kailangan natin i-acknowledge yung patience level doon ni Andorio hanggang sa pinakadulo. Target lock lang siya ay sa Turtle dito para sa celebration na to. At dito, syempre mag-celebrate tayo dahil ng in-game code ulit tayo. Pero ngayon, in-game talaga si Flap TZ onto Andorio. Oo, kamuti ka na si Andorio nung time na yun. Parang hinahanap yata ni TZ. Pero nasa maingat na side pa rin. So kalmado muna ulit yung Land of Dawn na by the way. Pero kung mapapansin ninyo, lamang si Joan pagdating sa gold. And speaking of gold lane, dito nakafocus yung ating camera. Yung final slash walang tatamaan no moment yun. Isang hit na lang sana yung Torre. Pero madedepensahan pa rin dito ng side na F-cap. Pero walang masyadong nagpipilit. But instead, dun pala sa gitna, merong mapipilit na makukuha ang first blood. Sila few. So napakagandang kill para dito sa side ng F-cap at that time. So si Okir, although wala pa naman big objective, Yeah. Pwede lang pigilan din ni Chakno ng Guardian's Barrier yung minion para hindi masyadong ma-delay. Kaya niya pa rin kontrolin kahit paano yung gustong gawing pressure dito ng Falcon sa AP Bren. Pero no pressure as of now kasi pareho pa rin namang hindi masyado nagagambala, nako-compromise yung vision, jungle man yan. Pero ang nalalagay sa alanganin dito si Fluff Easy na hindi rin naman ganon agad pagtutuunan ng pansin. And surprisingly, walang masyadong pilit plays ngayon sa game number 2. Oo, more ano lang, clearing ng minion wave. Yeah. Again, yung storyline natin is bawian, bigayan, pagalingan ng mga limahan. So talagang ginagalingan ng ating mga players kasi walang unnecessary na mga movements from them. Kung ano yung kailangan gawin, yun yung ginagawa nila. Oo. Even for Ogwen, si Chakno na yung sinusundan niya para hindi na masyado makapag-zone ng kanyang mga kakampi. Kung kanina sa draft sabi nga Leomi, more on confidence picks yung nakikita natin. Pero ngayon sa inside the game natin nakikita yung systematic na approach na system, body-body muna. Pero doon sa may bandang taas habang may nagaganap dito, ay may nangyayaring mga pick-off. Oo, may mala tornado natin. So blades na ginawa si Andorio dun sa may tapa. So very crucial yan because that is against Super Marcus. May middle lane na pilitan ng gamitin yung flicker dito few. At dadaling na si Flap PZ. So more on pokes again. Tinatry lang na ma-exert lahat ng resources. Grabe, 7 minutes into the game, all one pa lamang yung kill score natin. At yung Pagong ay nakailang ulit na nakapag-chacha dito sa may bandang Turtle Pit. Pero pareho pa rin silang ramdam na nagpipigil. At ngayon, sino nga ba magpipigil muna ng kanilang mga gigil? Kasi ngayon nandito ang Raging Sandstorm, palikod! Pero may gamit din, Avatar the Guardian. Pero Kanti si makakakuha din ng Lord na make it a double kill para sa kanya. Hinahabol kay si Ryota, pero final slash. Pero hindi sapat para makatakas. Triple kill para kay Kyle Tizia. Ngayon, nag-rev up ng engine ng mga bees and they want to get the kills. Makakakuha sila doon ng multiple kills for Kyle TZ plus getting a third here onto the mid lane. Ang ganda nung naking hindi naman sobrang trade yun, but ang ganda ng advantage na nakuha nila. Yung sidestep doon yung Flap TZ and attacking each and every member na pwedeng gumambala doon kay Ogwen eh. Oh, ito yung nangyari kanina. So yung parang yun na sana yung saving grace
yung last nakakapitan ni Ryota yung kanyang final Oo. slash. Kaso 3 players kasi ng FCAP yun nandun at biglang lumobong kalamangan ni Jets dito ng mga Bees. So top lane naman yata magiging target nila. Naku, masakit na si Supermarket. Oh, Nakikita no. na natin, even Black Busy ay tumatalon lang ng tumatalon laban dito sa Omega. So si Jom, the usual, ano muna, Gedli Gaming. Oo, mamaya na muna ako sasama mga tol. Pero ngayon, diretso lang ang tingin ng Falcon CP Bren. Mas nakokontrol nila ngayon yung mapa, knowing na ang bilis din naman kasi talaga ng mobility ng isang Hayabusa. Plus, mas naramdam natin ngayon yung presence ng magagandang mga Raging Sandstorm ni Flat TZ. And so far, hindi pa rin naman sila totally na sa stop dito or nahuhuli ng members ng Smart Omega. Yung mga untog, hindi pa naman check or hindi pa present for Chakno. Pero kailan ba natin makikita yan? Kasi sa ngayon, hindi pa na-activate yung talagang laso ng bagong barangay. Grabe yung mga laban natin dun sa mga teams na nakapasok na ng playoffs. Playoffs. Parang preview kung ano yung aabangan pagdating sa playoffs kasi talagang nagle-level up yung play, nagiging iba yung rotation, iba yung mga heroes na Iba nakikita lahat. natin. Even nung last time na nag-meet sila ay we can probably say that it's very different pagdating dun sa setup nung dalawang teams. Kaya siguro medyo mabagal din yung pacing ng laban kasi tinatansya muna nila kung ano nga pa yung capacity nung gantong klaseng lineup or probably iniiwasan nila na magkaroon ng team fight. Kasi kinikilala din nila anong version ba ng Omega yung kaharap natin ngayon. Even for Omega, anong version ba ng Falcon sa EP Bren yung lumalaban ngayon? Ito ba yung more on high risk, high reward na mga plays or more on systematic at analytical yung approach? Kasi ngayon, kung i-analyze natin, hindi pa talaga sasama si Jom. Kailangan niya muna magbigay ng pressure sa ibang mga linya, tapos magsusuperhero siya pagdating sa mga clashes. Pero ngayon, ang nagiging superb is yung lead na na-establish ng Falcon sa EP Bren. Sila pa rin ngayon totally yung may hawak talaga pagdating ng mga initiations kasi hindi pa natin nakikita na sumasagot ang Smart Omega. O parang kagaya lang din yan. Kanina nung isang team fight na kailangan nila. Okay, nagamit yung Raging Sandstorm. Isa yun sa mga resources na napaka-importante na magamit dahil meron tayong Lord. So even Chocolate Ogwen ay nakabang lang din. Kung titignan nyo, wala nagamit na resources dito yung Omega. Talagang sinone out lang nila. Yan yung mga importante. At ito na yung Lord. Halos wala ng buhay kanino mapupunta. It's gonna be Kyle at TZ. Magkakaroon ba ng team fight? Hindi. Iwas na iwas yung dalawang teams. Boss, nakita mo yun? Hindi rin tinawag si Jom. But instead, ang call doon ng Smart Omega is somewhat focus ka muna dyan. Mag-form up at sabihin na natin na mag-ipon ng tamang mga net worth para makabili ng kanyang mga items. Speaking of which, on the items ay lamang na lamang evidently dito si Super Marco kung i-compare natin kay Jom. And so far, hindi lang naman siya yung kailangan bantayan. Yung prowess din ng isang Hayabusa na maaga-agang nakapag-online on the hands of Kyle TZ. At ngayon, mabilis mang matutunaw na Smart Omega yung Lord. Pero habang tumatagal ngayon mas lalo itong nagiging lamang para sa Falcon CP Bren. Paano ba ang tansya mo dito sa laban natin? Magiging long game ba siya or what? Parang mid-game, bigla na lang magpapapato. Around 12 minutes off. So may 30 seconds pa para magkataon Oo. prediction. Kasi inaantay ko pa rin yung tamang angulo para kay Chakno. Hindi magkagulo, pero angulo. Ang sakit! Oy! Napagamit ng black shoes. Dito si Okira. So ito na yung sinasabi natin na yung mga resources as much as possible ay talagang ine-exert or pinipilit ng side ng FCAP na magamit agad. Parang naramdaman nila na si Andorio ay pwedeng gumilid-gilid lang. Oo. So rejected yung proposal ni Andorio na magpupush muna sa gilid. No, anong Not ginagawa? today. Hindi. Not today, sabi ni Angry Flap. Nawawala yung kulot na bangungot Parang hindi yata yan pwede maging bangungot para sa game number 2. Pero so far, one of the most high ranking na makakakuha ng gold and even on the damage is going on to the side of Falcon CP Bren. Specifically kay Cal TZ at kay Flap TZ. The TZ brothers activated this early. And for Smart Omega, habang tumatagal, mas lalong sasakit ang ulo nila. Kasi kung papansin niyo po is paunti-unti nang massacre yung Naku! kanina nila. Ginamit na nga doon yung Tempest of Blades. Binabangon. Alam ng side ng FCAP, makakapag-Tempest of Blades pa daw. So kailangan ko ng tropa with me. Kaya nandun din si Ogwen at that time. Iton pa. Diba? Imagine, sinalo. Akala niya nakaiwas na yung left cheek niya sa sampal. Sinapak pa siya pabalik doon. Ni Ogwen at ngayon mag-iinit lalo. Ang Falcon sa Ibibere nakaabante at lalo lumalaki yung lead. Baka kasalubong si Chakno dito.
Pilit na isasarado at delay dito ang mga bees. Pero ang atake nila ay hindi rin naman mapipigilan dahil tuloy-tuloy sila pati sa pagagaw ng mga farm. Oo, kasi ayaw nila pahabulin eh. Ay! Habol. Ay! Napablock shots ulit. Napabalik to the past. Dito si Okira. Nag-reminisce 20 muna eh. seconds bago magkaroon ng next Lord. Yeah. Pero ngayon yung Lord na yun ay medyo crucial para sa Smart Omega. Kasi kung papansinin natin, lahat ay lumalamang ngayon into the favor of Falcon CP Bren. At ngayon, kailangan nilang i-activate yung key to victory na never let them know your next move. Kahit tayo, nag-aantay pa tayo ng next move ng Smart Omega. Pero when is that? Ngayon, magpo-14 minute na yung ating laban. Tinatry i-reset yung Lord pero hindi yata kakayanin yun ni Chakno. Oo nga, so parang ito, meron tayong dalawang storyline para dito sa laban. Again, sa may top lane na may sariling laban din si Jom tsaka si Kaltizi. Ganon din naman si Andorio tsaka yung ibang mga players dito ng FCAP. So again, nabanggit kanina, binanggit natin mga katambay na meron tayong Omega timers. Oo. So medyo nasi-stretch ngayon na Omega dahil na sa mga pugak gaming na ginagawa dito ni Joma. For FCAP naman, kaya sila nagiging aggressive kasi iniiwasan nila yung mga timers na ma-activate. Pero makikita natin na meron ng Lord, naka-ready ngayon yung dalawang teams natin for another team fight. Oh. Ano naman yung black shoes na ginagamit ni Okera. So medyo mahihirapan na siya mag-front anytime. At sisimulan na, tutuloy yata yung FCAP yung Lord habang si Ryota. Napakakunat. So may top nito na si Joma. Patay ang dalawang players ng side ng Omega. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Si Andorio doon sa pinakalikod. Pinipilit umagaw ng Lord. Makakaagaw at makakasalubong pa si Kaltizi with a shutdown kill. Oh no! Ngayon, pipilitin niyang tumakas. Pero Super Makmak ay nandyan. Makakasalubong si Ogwen. Pero grabe na ang nangyayari sa ating laban. 3 patay sa Omega. Pero yung kulot, nakakuha ng Lord laban sa FCAP. FCAP ngayon, pwedeng sumira na inhibitor turret dahil nandun si Few para dumepensa dun sa mga minion wave na meron sila. Ginamit ay Blazing Duet. Medyo nabitin doon yung Raging Sandstorm. Pero yung pala, meron pang free hit. si Pat! Nakabaliktad pa, ginamit yung Winter Crown. Ito na ba magbawi na hinaantay na Omega na makakulat kayo ni Ogwen. At nabuhay na ang barangay. Walang immortality si Ogwen dito. Sa den ang makukuha ni Jom. Eto na naman, na-stretch out na naman, na-activate na naman yata muli dito yung Omega timers. 15 minutes into the game. Surprisingly, Smart Omega pa ang una makakabasag ng inhibitor turret dito sa pinakabase ng Falcon sa EP Bren. The Lord is onto their hands. Pangalawang Lord pa lang ito, by the way. Kaya namang i-clear to ng Falcon sa EP Bren. Pero kita mo naman kung paano rin dumidisiplina dito ang Omega. Oy, pero may mga criticals din. Si KTC, hindi daw sila papayag na pinaghirapan namin na kami lamang early game. Nakakuha na yung Lord matatapos yung laban. Pahabain pa natin yung laban natin. Kasi after nito, matagal na ulit tayong magkikita. Ngayon, kakalma na naman muli ang mapa. Talagang nag-rev up lang yung engine ng magkabilang koponan for Smart Omega. They just waited for the timing. Di ba kanina yung tinatrabaho ni Jom nagbunga na? Pinitas na yung bunga, which is the base turret. Kasabay na nga lang din ng pag-agaw ni Andorio ng Lord. That was a slight momentum change para dito sa laban na to. For Falcon sa EP Bren naman ay medyo nagkagulo-gulo talaga sa to be honest dun sa way of initiation nila sa kanilang mga tatargetin. Katulad kay Okir, ang daming panakas. Oo nga eh. So ano ngayon mailap sa team fight kung paano ba natin i-describe tong sa laban na to. Mailap sa team fight pero grabe mag-farm. Oo. Kumbaga, they're choosing their fights wisely. Kasi pag sinabing fight, di lang naman more on team fight. Pero syempre, yung mind games din ay kasama dito sa fighting ng Omega at Falcon sa EP Bren. May halong pagsasayko, may halong mental fortitude katulad nga ng mga i-adjust for both of our teams, katulad sa mga sinabi ng kanilang mga coaches. Pero sa ngayon, titingnan muna natin on how will they go and get a pick off yet again. Kasi mas maaga ngayon makakapwesto dun sa may Lord area ang barangay. Oo, napanood na natin to eh. Pag mga gatong mahabang game, ibig sabihin mahaba din yung susunod na magiging Lord Dance. So again, pagalingan ditong pumasok, may it be Flap TZ or Ryota, may it be Chakno or even Ogwen. Para dito sa ating mga players sa 8 seconds, 7 para dito sa ating next Lord. So that is gonna be the third Lord
para sa ating laban. We also have to consider na wala yung inhibitor turret sa may top lane. Hindi lang sa pagalingan pagpasok, kailangan din nilang i-ensure yung smooth exit nila later on. Kasi hindi pwede na may makuha ka mga shutdown, makakuha ka ng Lord, tapos ma-eliminate naman ang majority of your members. And so far, yun yung nangyari. Kung bakit din nakabawi doon yung Smart Omega. Ngayon, may sumasabay sa ginagawang trabaho ni Jom doon sa may bandang baba. And that's a great way actually for Falcon CP Bren na kahit paano i-relieve yung pressure at i-try kung kakagat ba sa patibong na may Moskov munang bubukod dito para sa Smart Omega. Okay, so nagamit yung Blazy Duet by the way para maklear agad yung binyan doon sa may middle lane. Yeah. So probably ay mag-open up muna ulit na space dito yung F-Cap. So lamang sila in terms of gold, pero yung nangyayari ulit kay Joe, parang yun nangyari kanina. Kaya nasira nila yung torre doon sa may top lane. Pero nararamdaman niya ng F-Cap eh. Ito na naman yung mga laban na parang hindi mo alam kung sino ang pasensyoso. Sino ang most patient player? Hindi valuable ngayon eh. Most patient muna. Kasi sa ngayon, ang kailangan din hanapin ng Falcon CP Bren si Andorio eh. Ngayon, hindi pa nila masyado na nakikita sa mapa. Kasi kanina yan talaga, yung nakapagpa-something na nakapagpabaliktad talaga. Dito sa nangyaring game number 2, first Lord or rather second Lord yun. Pangatlong Lord itong paglalabanan nila. Nako! Pero tingnan mo yung Belix. puwersa na umaabang kay Joe. Oo, pag tinamaan ng first kill pa nagkataon, talagang face check si Jom na sa time na yan. Yan ang so, realidad. uuwi muna. Pero- Uuwi muna sila. Ngayon, uuwi. Pero walang uwi para dito sa mga nakatambay sa may LBM. Hindi talaga nila hahayaan na mahawakan to sa ngayon ng Falcon CP Bren. Ito yung prowess ng isang ukir with the Lilia talaga. At ngayon, mahihirapan din somewhat si Flap TZ na lumalim ng gusto. Pero ito ang konting pabait, patibong para dito sa North. Pero isasarado lang ni Chaktung mamaya na yan. Oo nga pala, may pang-reset din kasi Guardian's Barrier. Kaya din lagi naka-front dito si Flap TZ. Para pag nakita niya na hindi naka-Power of Nature, pwede siyang pumasok anytime. So eto na. Narinig na natin, nakikita na natin humahampas na Lord. Si Supermarket, tsaka si Joma, parang delikado din sa may bottom lane para may sariling laban din. Kaya tama lang ng dalawang camera yung nakikita natin para kung kahit saan may mangyari, always ready. And speaking of always ready, ready na dito yung tipa ng mga players natin. Medyo na pala yung dating dito ni Ryota. Kaya naman patay na siya. Oh, Ginamit no. yung Winter Crown dito ni Flap TZ, Supermarco, Wind of Nature. Pero may Tempest of Blades. Pero may sagot na Immortality. Kakaibang mga buy and sell ngayon ang nagiging sagot habang tuloy pa rin pala yung laban ni Jom dun sa torre sa baba. At dun sa may bandang taas, ayaw yatang pawin ni Andorio si Super Marco. Tinatry niyang i-out macro! At that's going to be a hectic na pick-off para sa Falcon CP Bren. Matatanggal Ayan man na. si Super Marco. Nabili na. Pero look at that. Sana all maraming pambili. Oo, ang bilis ng mga kamay dito. Oo, ang daming mga lumipat na mga item. Sabi nila, ang schedule natin for today ay kunin muna yung Lord. Oy, ito. Okay. So may information si Ogen, by the way, na kumukuha ng purple buff, si Andorio, habang pinaforce ng side ng FK na ma-secure nila yung Lord. Andorio dito, tatama na shadow kill. Devils of Blades, medyo na paaga. Kailangan niya na umalis dyan. May umuwi, Pero mga ah. players dito na side Oh, no. ng FK, kailangan nila umuwi. Biglang dumating si Jom! Pero patay pa rin si Andorio sa moment na yun. Jom, lumalaban para sa kanyang buhay. Ginamit yung Wind of Nature, meron Lord. Andin na si Kyle TC, meron mga shadows, makakuli ng immortality. Jom with a flicker out. Bibitako pa siya ng mga players. Buhay pa! Tuloy pa rin ang laban. Nandito na ang Atoy Army. Pero atras muna sila. Oo nga pala, merong Lord na na-secure dito. Ang side ng F-Cap, Gwen, mawawala na immortality. At nandito na nga lang din sa lubong nila Ato Yara. Ayaw nila pawin dito sila Ogwen. And that might be it kasi mapapatay siya ni Oker. At habang lahat sila ay nagkakagulo, kinailangan ni Super Marco na muwi para dumepensa. May Lord na nakuha ang Falcon CP Bren. Pero naging enough yung buy time dito na ibang mga members sa Smart Omega para somewhat madelay yung buong plano na dumiretso lang sa base ng Smart Omega. Grabe na talaga. Parang lahat four corners of the map ay hindi pwedeng hindi bantayan Oo. kung ikaw ang Omega and even F-Cap. So nagwa na yung mga buy and sell na kailangan gawin. Even yung mga flicker, yung mga dash, lahat na pwedeng resources gagamitin. Speaking of resources, babantayan ni Flap TZ dito yung kanilang Lord. Pero mabilis yata madedepensahan dito ng Omega. Take note na merong threat na pwede masandwich dito mga players na side ng Omega dahil dadating na ang mga players na F-Cap. Ginamit yung Raging Sandstorm. Si Jom, naku po si Jom, kalahati yung buhay. Ginamit yung Winter Crown.
At dadating na rin dito ito na guard from view. And even a shadow kill. Ginamit na rin ni Kyle TC at yung Lord nandun pa rin. Ryota's gonna be down. Yung Lord halos wala na buhay habang nagka-cut na minion wave dun sa gitna. Si Antoryu. Oh no, yung kinakatakot mo kanina na pwede masandwich ay nangyari nga lang din ng slide. Pero si Ryota naman na masasacrifice doon. Grabe yung pagka-cut lane doon ni Andoryu sa may bandang gitna para lang sana mapigilan doon yung pagpupush ng tuloy-tuloy ng Falcon sa Ibibren. Magsasucceed naman siya kahit papano. Pero ang problema is ayaw rin naman siyang palagpesin. Ayaw siyang pauwiin. Sasalubungin pa nga siya doon. And Ogwin getting the kill. Ayan na nga ang sinasabi, 60 seconds bago mabuhay din si Andoryu. 25 naman para kay Ryota. Pwede yatang ipilit dahil merong minion wave sa gitna, even top lane para dito si FCAP. So we have 3 players para sa Omega. Kinagandahan para sa kanila, meron silang Delia. Pero knowing na FCAP yung kalaban nila, parang hindi yata sila bibigyan ng chance. Ito na naman yung shadow kill na sinasabi natin, napatikit pa doon kay Okir. So nagamit na yung mga resources na Hala, sa gilid! Mapipilitan dito na hindi na makadepensa dahil tuloy-tuloy pa rin ang laban natin.